ang mga alagad at sila'y tinuruan niya. At itinuro niya ang mga banal na kapalaran na tumutukoy sa mga kataas-taasan at kabanal-banalang mga tuwa ulong kaligayahan sa kung sino ang mga taong Parang naging araw at ang damit ay naging puting-puti. Nakita ng mga alagad na nakikipag-usap si Jesus kina Moises at Elias. At isang tinig ang nagsabi, Tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. pangangalun niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Itinanong nila ito upang sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya. Mabubuhay ang iyong kapatid. Ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pumunta mapait ang mangyayari kay Jesus ay ipinaliwanag niya na ito'y ibig na mangyari ng Amang nasa langit. Ay maraming tao ang naglatag ng kanilang mga balaban at ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy upang ilatag din sa daraanan ni Jesus. Ang mga tao'y sumisigaw ng ganito, mabuhay ang anak ni David! Pagpalain na bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Buhat nooy, humanap na sila ng paraan upang patayin si Jesus. At sa tuwing ikasampung araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o baba o batang kambing para sa kanila. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong tupa, magsasalo-salo sila ng malapit na kapitbahay. ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nagbigkis sa kanya. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapa. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa, at ito'y dapat ni Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagkatapos makapaghapunan, hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Mako, kung maaari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito, gayon man, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Jesus, na ang puso ay tigib ng hapi, bago tumilao kang manok, maikatlo mo akong itatatwa. Jesus na ipinagkanuno ni Judas Iscariote, Maawa ka sa amin. Ngunit nangyari lahat ito
upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Dinala nila si Jesus sa tahanan ng pinakapunong pari na nagpilit makalapit kay Jesus. Tinanggal niya ang kanyang belo at ipinunas ito sa pawisan at hinila palayo kay Jesus at bakas sa kanyang mga mukha ang katanungang, bakit ninyo ito ginawa sa kanya? Sa gihan ng Jerusalem. Sinundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nangangahoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo Niyang mga damit